Kamusta sila, Jun Taba? Hindi na nakakatayo sa taba. Di na? Nasuburahan ng taba. Yes po, magandang gabi po muli. Naririto naman po ako sa Paranaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Oktubre 8 ng 2025 at Miyerkules po. Araw po ng simba kanina ng mga Katoliko sa simbahan ng Quiapo at Baclaran. Kaya medyo matraffic po sa umaga. Kasi nga po, maraming deboto ako sa simbahan. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Sa mga araw na lumipas, puro mga pagsubok po ang dumarating sa atin, katulad ng mga lindol na dumating sa Cebu. Pagdarasal po natin ng ating mga kababayan na Cebuano, naway makayanan nila ang mga nangyayari sa kanilang lugar, at ganun din po sa mga napinsala, makarecover po sana sa tayo agad, kasi po mahirap po talaga, lalong lalo na po yung mga nagkaroon po ng aftershock na halos libo ang ganap. Kaya sana po sa mga ating mga kababayan, pagdasal po natin ang mga taga Cebu, kahit hindi po taga Cebu. Kasi marami rin pong naapektuhan yan, mga negosyo, mga kung ano-ano pa pong kaganapan. At yung mga bagyong dumating nakaraan, ayan, nasampulan po muli ang mga probinsya sa baha. Ganon din po sa mga katabi nating mga lugar dito sa Metro Manila, nakakaano rin po ng mga baha. Tulad ng Metro Manila din po, binahari man na todo dahil sa mga nakalipas na bagyo, at muli po ngayon may pagsubok na naman na darating sa atin ng bagyo. Buong Disyembre po yata talaga magkakaroon ng bagyo sa atin, kasi yun ang mga naturing ng mga sinasabi ng pag-asa na magkakaroon tayo ng ilang bagyong daraan dito sa atin. Dapat nga po taglamig na ngayon dahil Disyembre na, kaso nga lang di po natin nararamdaman yung taglamig dahil nagiinit tapos biglang babagyo. Talagang nag-iiba na po ang ano natin, climate change. Nagkakaroon na po tayo ng climate change sa ating mundo dahil nga hindi po sa maganda ang pag-ikot ng ating mundo dahil sa sobrang dumi na po nito. Kaya sana po bago tayo malubog sa baha, gawa na po ng paraan ng ating mga pinuno, tulad nung nangyari dito sa Maynila, Paranaque. Basta buong kamay nila nalubog na rin po yan. Kaya maging aral din po sa atin yung pagtatapon po ng basura ay ilagay po sa lugar, hindi yung kung saan tinatapon. Kagaya nung kay sa Manila, pinagyayabong nga po ng ilang supporter ni Mayor Isko Moreno na ang kanilang baha malinaw na malinaw, pero baha pa rin. Kasi nga po nilinis nila yung mga estero, natanggal na yung baha, yung mga basurang bumabara. Kaya lang ang tanong, ba't bumabaha pa rin? Malinis na nga po ang tubig na nilalakaran ng baha. Kitang-kita na kung saan yung baha. Di katulad ng mga nakaraan na talagang putik na putik. Yun po ang isang mga naging mga supporter ni Mayor Isko. Naging malinaw na po ang baha. Pero baha pa rin. Katulad ng mga nakikita natin sa UN Avenue, Top Avenue, malinaw na talaga yon. At isa pa po, nadidisiplina ni Mayor Isko Moreno ang kanyang mga tauhan. Kagaya ng mga kanyang enforcer na dati-rati humaharang sa mga daan para lang makahuli ng motorista. Kasi yung mga signage sa daan, minsan nakakalito po talaga. Kaya kay Mayor Isko, pinagsabihan niya ang kanyang mga enforcer na wala nang pupwesto doon sa lugar na kumbaga trapping, kasi yun ang
nagiging nangyari sa mga enforcer niyan mga nakaraan. Nagtatrap para makakuha ng mauhuli. So ginawa ni po Mayor, hindi na nilagyan ng enforcer. Tama lang po talaga yon kasi ang isang bagay na pagdidisiplina, hindi lang po laging na lalagyan mo ng tao sa gitna para lang manghuli na alam nyo naman yung mindset ng mga tao pag gustong, di ba, ang katotohanan gustong mangotong kahit tama yung ginagawa ng mga motorista, paparahin at paparahin yan at uhulihin, sasabihin na may violation ka. Maraming ganap nangyari dyan sa Maynila dati nung time na bago umupo uli si Mayor. Kumbaga, yung dating mayora dyan, hindi ganun ka-active sa paglalaro ng kanyang pagiging mayora. Nagiging abusado. Katulad ng barangay hall, itatayo sa gilid ng daan. Di ba? Ang pangit tingnan dahil ikaw yung tagapangalaga ng lungsod nyo. Tapos yung isang barangay na naka-extend sa lakaran ng mga tao, magiging violation ng barangay. Di po ba? Kaya nga pinag-ibayan ni Mayor Isko nung time na siya nanalo bilang mayor uli. Sa Quezon City naman po, dati po, pag sa East Avenue po, pag nadadaan ako dyan, maraming naka-parking dito sa gilid ng hospital ng East Avenue na pinapayagan din ng dating mayor dyan. Kaya itong nanalong huling mayor, pinatanggal niya yung mga nakaparada dyan kahit mga ambulansya. Kasi minsan ginagawang paradahan din ng mga ambulansya yan Hindi na pumapasok sa loob kasi nga napupuno na yung parking nila So ang Quezon City po, napakalaki niyan. Kaya siguro yung mga enforcer nila, dahil sa laki ng lungsod ng Quezon City, kasi halos yan, Quezon City na yan, since 1993 po, nandyan na po ako papunta-punta. Yung parking po dyan sa City Hall po, dati nasa loob yan. Ngayon, inilagay sa gilid. Tapos, nung time na nagkaroon ng bus ang LGU, mga iba-ibang dyan, sangay ng local government, pinatanggal yung mga nakaparadang motor doon sa pinakagitna at pinalipat doon sa mas masikip. Kaya ang mga motor po dyan nagsisiksikan. Halos nagkakauntugan na yung mga mukha ng motor dyan. So, kasi po, pinalakihan nga nila yung pinakaloob ng compound ng City Hall ng Quezon City. Kaya lang, may bayad. So, lahat po ng mga papasok po sa City Hall ng Quezon City, hindi naman afford na pumarada ng may bayad. Siyempre, ikaw ba naman halimbawa, isang mensahero ka lang na simple, papasok ka sa City Hall, may bayad. Di po ba? Kalimitan ng mga bayad dyan, 50, 40. Kasi sa Makati, 40, 2 oras na yon. Ang Manila, 50 pesos. Wala mang oras, wag lang overnight. Ngayon po ang Quezon City, hindi ko lang po alam kasi minsan dito na po ako talaga sa gilid ng mga motor na pumaparada. Nagtsatsaga talaga po. Nagbibigay-bigay lang po ako yan. Kaya, ayun. Kaya sa mga taga-lungsod na sumasakop sa NCR, dapat mas palaki po natin ang mga parking kasi minsan po talaga napakahirap pumark sa Makati. Pag pumarada ng ng motor, medyo okay kasi medyo maluwag ang compound nila. Pwede na sa gilid ng mga malapit sa daan kasi sakop pa ng compound nila, nagpapaparada talaga diyan. Ang Maynila naman doon sa ilalim ng LRT. Nagpapaparada sila kahit nagsiksikan, halos magkauntugan na yung mga mukha ng motor. Kaya minsan paglabas mo dyan, yung plaka mo naka
ano na, tupi. Kasi minsan, hindi sinasadya, nasasagi. Kaya, ang Maynila po, sobrang daming mga motor, nakamotor dyan. Ang Malabo naman po, merong nakaanong parking talaga, napakaganda ng parking nila. Talagang malapit pa sa sa dagat-dagat. Ganun din po na Potas. Ang Valenzuela, medyo okay na po rin sa parking. Kaya ako po na pag-uusapan tong parking kasi po, dito natin makikita na ang bawat isang ama ng syudad, kagaya ng mayor, doon natin makikita kung talagang nagpo-prosper yung mga nasasakupan nila. Kasi po, di ba, nagpapatayo sila ng mga parking, nagpapadagdag. Kasi kagaya ng mga yan, sa mga flood control. Dito tayo sa flood control. 'Di ba? Ang flood control kailangan may yan, may bakal para tumibay. Sa nangyayari ngayon, lumalabas sa mga tunay na kulay ng mga sakim sa pera. Kahit anong mangyari, kahit hindi matibay ang ilagay, basta pumapal ang bulsa, yun na yun. Ganon din sa parking. Dapat ang parking, para mapaganda, pondohan, pagandahin. Kagaya ginawa sa Quezon City, pinopondohan nila. Meron pang ang parking ang motor, nasa second level na eh. Tapos, ang Pasig naman po, ang Pasig City Hall, medyo maliit ang parking nila, kagaya sa Justice Hall. Hindi ganun ka consistent yung lugar nila kasi ginagawa ngayon yung City Hall dahil giniba. Kasi ang pangit ng ng maliit na kasi kaya siguro pinagiba ni Mayor at nilipat doon sa kabilang Amang Rodriguez po. Pero temporary lang po daw sila doon. Kaya ang ginawa ng ang ngayon pinapalakihan na yung City Hall dito sa dating kinapatayuan at pagagandahin. Palalakihin nila ng maayos para makita ng mga taong bayan ng Pasig kung saan napupunta yung pondong kinakaltas sa kanila. Yan po ang tunay na may malasakit. Hindi kagaya sa iba na binubulsa talaga para lang kumapal ang bulsa. So, sana po sa mga tao po dyan sa gobyerno, yung po ang dapat malasakit. Kagaya sa mga ospital, ang sabi ng ating presidente sa SONA, di ba? Libre na ang pagpapa-ospital, pero meron pa rin humingi ng bayad. Kailangan mo pa rin magbayad. Kala ko ba libre? Kaya lang, nagtatanong nga ang taong bayan, ba't ganun? Akala namin libre na, pero na, 0% na ang babayaran. Pero bakit naniningil pa rin? Kailangan may down payment pa rin. Di ba? Parang hindi hindi lahat ng tao sa mundo na susunod sa inuutos ng presidente. Kasi nga naman dilugi naman sila. Di ba? Paano naman sila kikita? Kagaya nung ito dito sa OSPAR, at least kung meron mang babayaran, konti lang, minimal lang. Pero sa ibang ospital, talagang kailangan may down payment ka pa bago ka i-admit. Di po ba? Kaya ang buhay po ng tao ngayon, dapat hindi po talaga nagkakasakit eh. Kasi pag nagkasakit ka at na hospital ka, ang dami mong gastusin. Problema sa buhay mo, problema ng bulsa mo. Yun ang katotohanan na nangyayari sa atin. Kailangan pagandahin ng gobyerno ang mga ospital pagsabihan na gandahan din ang serbisyo para kung merong mga taong nangangailangan ng tulong, madaling ma-admit. Diba dapat no deposit, pwede mo nang i-admit kasi nga, siyempre gagawa pa ng paraan yan para makalikom ng pambayad ng ospital. O kaya paggawa ng promissory note. Dapat ganun, hindi yung
buhay na ang nakataya, hanapan pa ng deposito. Ilang beses na ako nakakabalita ng ganyan. Mga batang halos halimbawa nagkumbulsyon dahil nagkasakit, nilagnat, at hindi ma-admit dahil walang pan-down. Kaya tuloy ang bata, ayun. Dahil sa sobrang tagal, pinabawian ng buhay. Di po ba? Kaya sana ang tao sa mundo natin, maging makatotohanan. Kaya nga po tayo nagkakaroon na ngayon ng mga disaster Dahil alam niyo po yung Panginoon, ang dami na niyang nasasabing talagang makasalanan na ang buong mundo natin. Ang daming away, tapos may mga sakit, hindi na bibigyan ng tamang lunas, diba, nanggugulo, winawasak ang kabuhayan. Kaya tingnan nyo po, diba sinasabi nga sa Bible noon, unti-unti tayong dudurugin. Hindi na tayo lilipulin, at sa gabi natin mararamdaman yan. Sa dilim, unti-unti nating mararamdaman. Kaya nga, nung binasa ko yun sa Bible, sabi ko, nakakatakot, pero yun talaga ang nangyayari na napapansin mo, nagsabay-sabay, nagkaroon ng baha, lindol, sunog, di ba? Ano pa ang makare-recover natin pag nagsabay-sabay ng ganon? Maraming buhay, kabuhayan ang mawawala. Kaya sana yung mga taong medyo magpakabait na po tayo, kasi marami tayong talagang katotohanan na maraming makasalanan talaga ngayon. Dapat magbago na tayo. Kung hindi man tayo makapagbago agad, at least pakita natin na sa Panginoon na tinatangkilik natin ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Son, Diyos Espiritu. Kaya nga sabi nila yung tatlong persona, lagi nating iisipin na yun lang talaga ang nasa utak natin. Kasi marami nag-aaway-aaway din dyan pagtungkol sa mga ganyan, sa mga relihiyon. Nagtatalo-talo. Dapat magkaisa na tayo. Hindi yung porket alam mong ganito religion mo, gagawin mo, hindi mo pakikisamahan. Diba nagkakaroon po ng discrimination minsan sa mga trabaho, porket alam niyang ganito ang taong yun, hindi niya tatanggapin kasi hindi dapat sa isang kumpanya yung ganun. Dapat fair lang po tayo, dahil hindi naman pinag-uusapan dyan ng relihiyon kundi yung utak kung anong magagawa niya sa kanyang magiging trabaho. Diba? Mindset lang dapat, mindset lang. Lahat po ng galaw natin nakatalaga sa atin din, sa ating buhay, sa ating Panginoon. Kaya nga yung mga, tingnan nyo yung mga mga abogado, doktor, mga inyehero. Di po ba? Pag nag-iisip yan sila ng isang bagay na gusto nilang kumita, pagtatrabahuhan nila yan. Iisip sila kung paano kumita. At least sila, minsan, pagkasama nila ang pamilya nila, yung mga matataas ang mga pinag-aralan nakakaisip sila magsimba. Kung sino pa yung nasa laylayan ng pantalon, ang gagawin pag linggo, iinom, magsusugal, hindi magsisimba. So ano na mangyayari sa buhay nila? Tapos kinabukasan, halimbawa, magtatrabaho, papasok, amoy alak, hindi na maliligo dahil malilate na. Yun ang mindset ng iba. Nagtatrabaho ng hindi nilalagay sa utak. Hindi kagaya ng mga professional. Di po ba? Mabango. Kasi nga, naisip nila, professional sila. Kung sino pa yung nasa laylayan nga ng pagtalon yung pa yung mga walang pagmamahal sa sarili. Tingnan mo jeepney driver minsan hindi naman lahat. Iinom yan ng gabi pagkatapos ng garahe. Matutulog. Pag tanghali na, ang gagawin, biglang magpapasada kahit
hindi pa nakakapag mumove. Minsan, hindi nakapagpalit ng damit. Kaya minsan, pag may katabing mga estudyante o mga paserong mababango, minsan, amoy putok yung driver. Di mo ba? Ganun na nangyayari. Kasi may kakilala ako dating ganyan. Ganyan-ganyan. Kakilala ko na jeepney driver din. Pero sumalangit na nga ang kanyang kaluluwa. Matagal na siyang wala eh. Kaya lang, yun, talagang manginginom. So, ibig sabihin, ang respeto nasa ating sarili. Kaya dapat para natin mapaunlad ang sarili natin, irespeto natin ang ating sarili. Di po ba? Halimbawang simpleng tayo, manggagawa. I-respeto natin ating mga boss kasi mga boss natin yan. Kailangan, pag sinabi niyang ganito, okay, patamad-tamad, maligo kayo, kailangan mabango kayo pagpasok niyo ng office. Diba? Maging kayo, hindi naman disente, basta maging lang, mabango, malinis, hindi siya hindi katulad ng iba, ay mga pulubi, minsan, diba? Pag tumabi sa'yo, mabantot. Anong gagawin mo ngayon? Sasabihin mo ba sa pulubi, maligo ka naman? Siyempre, hindi maliligo yun dahil pulubi nga siya, wala naman siya tirahan. Diba siya sa maliligo? Kaya nga, sa panahon ngayon na nangangailangan tayo ng kalinga ng ating Panginoon, dapat isa puso natin kung ano ang para sa atin. Kabutihan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa itaas. Yan ang tunay na talagang nagmamahal sa ating mundo. Walang away, walang pati-pati tayo. Hindi tayo nag-aaway, hindi tayo nagmamaltrato ng masama sa ating kapwa. Kasing pait ng aming presidente. Di ba? Kaya sana sa lahat ng mga taong nakakatikim ng mga pighati, kapit lang po tayo sa Panginoon. Kasi at pagkakaroon po ng liwanag ang ating buhay pag ganyan. Dasal-dasal lang po tayo. Di po ba? Kaya iano natin ang katotohanan na kapag sadyang nandyan, halimbawang kapag kalikasan na ang musga, ano ang kapalit? Dilubyo. Maraming buhay ang mawawala. Diba? Bahay. Mga kabuhayan. Kaya sana lahat po tayo matuto magpakumbaba. Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, mahalin ng pamilya. Okay po. Dapat lagi natin isa puso ang ating isipan. Shoutout po pala sa aking mga apo na si Sio, si Zion, ang pamilya Ibarola, si Syra Santeco Ibarola, si Neil Santos Ibarola at ang aking kumadre at kumpadre na kanyang ama't ina. At ganun din po ang aking misis na si Minnie Santeco. Shoutout po sa aking pamilya. Ganun din po sa aming manager na si manager, basta manager, ang pinaka-manager namin na si Mr. Kalimutan ko na yung pangalan ng aming manager kakakwento ayan, ang aming mga kasama sila Totong, ayan, shoutout. Ganun din po ang tropang Ibayo. Shoutout din po sa aming presidente na si Joey Lorenzo, Vice President JRK, at sa Los Padres de Santo Niño po, sa aming president na si Mel Marquez, Vice President Atli Villapuerte, Vice President Rick Gonzales, ayan po, at sa mga darating na po na opening po ng Liga ng Los Padres, October 19 po. At sa ganap na ikalawa ng hapon, magkikita-kita po tayo roon, at sana maging maayos po ang magiging kainatnan ng ating mga paliga kasi nasa atin yan kung anong klaseng liga magkakaroon tayo. Walang away, wala nang mga issue-issue kasi alam nyo naman na kapag nagkaroon ng issue,
nagiging di maganda ang pinahinatnan. So, sa ating gobyerno konektado sa ating buhay, ayun, banda ka ganun. Okay. Patalastas mo na. Sige. Patalastas muna tayo. Sige. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. At kayo po mga kababayan, tatanggap po tayo ng ulat mula sa Maynila at ating pakinggan po. Hello, good morning Edmund sa Maniego, Pangilinan. Meron tayong magandang balita na mangyayari ito bukas, October 11, 2025. Nagaganapin dito sa Manila or Diamond Hotel, October 11, 4 o'clock PM. Ito ang SIC Club Awardees. Ito, bayaan nyo kung basahin ang press release. The brightest young athletes of the Philippines will be celebrated at the 5th Nickel Asia Corporation o NAC SIC Club Youth Sports Awards presented by the Philippine Sports Commission on Saturday, which is tomorrow, at the Grand Ballroom of Diamond Hotel, Manila. This year's edition shines a spotlight on the Youth Heroes Awardees led by weightlifters J.R. Colonia, Alexandra Ana Diaz, Althea Bacaro, Jody Peralta, and Albert Ian De Los Santos. Their stellar performances at the 2025 World Youth and Junior Weightlifting Championships in Lima, Peru earned the Philippines the top spot among the 33 nations with a remarkable haul of 10 gold, 3 silver, and 3 bronze medals. Joining them are elite junior athletes from various disciplines like Carl Eldrew Yulo, Gymnastics, Rian Maliksi Golf, P.I. Durden Wangkai Athletics, Dean Dernet Venerable Taekwondo, Penny Madis Tennis, Kitra Ellis Triathlon, and Sam Cantara Volleyball. Yulo, the younger sibling of the double Olympic gold medalist Carlos Yulo, will be recognized for the 5th consecutive year, underscoring his continued excellence in the sport. The event is also supported by the Philippine Sports Commission, Philippine Olympics Committee, Cell Logistics, MBPSF, Smart PLDT, Go for Gold, Homegrown, Oris, and Blue Hydra. So, 7-year-old Jiu-Jitsu prodigy Aleli Aguilar returns for her SIC Club for her 3rd straight honor after dominating her division at the Fun Kids IBJJF tournament in Orlando, Florida, the world's largest youth jiu-jitsu competition. Also being hailed as Super Kids are Sian Baguhin Boxing, Sofia Katantan Fencing, Kyra Belia Judo, and John Dennis Lumbao Karate. And top performers from the 2025 Palarong Pambansa will also be included, including swimmer Tita Sia, archer Nain Tagle, chess player Mar Abiel Carriado, dance sports standout Benz Rudolph Owen Similia, and gymnast king CJ Pernea. Not to be outdone, the Batang Pinoy Games will be represented by standout athletes such as Albert Jose Amaro, the 3rd or the 2nd, swimming, Hazel May Risma Athletics, Haley Garcia Gymnastics,
at Mario Mateo Medina Deportes Archery, and RB Naem Taginota II Swimming. So a total of 73 awardees will be honored by the PSC, PPC, POC Media Group with 3 special distinctions to be conferred. Gymnast Carlos Yulo as Sports Idol of the Year, Cynthia Carrion of Gymnastics with the Lifetime Achievement Award, and Christian Gonzalez as the Godfather of the Year. So yun lamang po ang ulat at see you dito sa ballroom ng Diamond Hotel bukas, October 11, 2025. Ito muli si Edmund sa Maniego, Pangilinan, reporting. Ayan, magandang salamat po sa ating kababayang nag-report at sa ating mga atleta rin ng sumali po at nagkaroon ng karangalan dahil sa mga palarong ito at congratulate po natin lahat ng sumali sa mga ganitong activities. Nakaka-inspire po na nagkakaroon sila ng pangalan dahil po sa mga ganitong kaganapan. Kaya salamat sa iyo kabayan at muli po bumabalik po tayo sa ating programang Usapang Kalye. Kaya muli po dito po sa Usapang Kalye, marami-rami pong tungkol sa mga riders. Si po ba ang mga riders po kasi kagaya ng motor lagi pong nasa kalye yan. Katulad ko rin po yan, everyday pong nasa kalye kung saan din po ako napupunta. In 28 years ko pong pagmumotor, marami na akong kaganapan na experience sa mga kalye. Kagaya ng mga panguhuli ng mga enforcer. Siyempre, pag ako mali, talagang minsan nakikiusap po ako talaga na minsan nakakakamali po tayo na mahuli dahil halimbawa may sinundan ka na biglang nag-ilaw ng red. Siyempre, hindi mo masadya yun. Makikiusap ka na sa enforcer na pasensya na. Kasi dapat po sa ating mga motorista, marunong po tayong magpakumbaba. Parang sports lang din yan na kapag alam mong yun ang sports mo, aaralin mo ang ginagawa mo, matuto kang magpakumbaba kung kaya mo o hindi. Ngayon, kung nag-e-error ka, syempre, gagalingan mo pa. Ganon din po sa paghuhuli sa atin ng mga enforcer, magpapakumbaba tayo na magalang na kaya natin silang hilutin na hindi naman hilot na nanunuhol, hindi. Pakikiusapan lang. Ngayon, kung tutuluyan ka, okay lang din yun kasi kasalanan mo rin na di mo naman sadya pero nangyari. Di po ba? Parang pakikiusapan mo lang na hindi na mauulit. Ganun. May mga pagkakataon po talagang ganun na hindi po lahat ng manghuhuli po sa daanan mapiplis natin. Kasi minsan po, meron po talagang masyadong mahigpit po talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero meron naman po talaga na nakakaintindi po, nakakaunawa. Yun po yung ang dalawang klase ng mga nanghuhuli. Yung isang medyo nakakaintindi at meron pong talagang hindi talagang pinapaira lang nila yung nagawa mo. Kaya kailangan po talaga ingat-ingat po tayo mga motorista, lalong-lalo na yung mga motor. Kasi po, minsan nagiging cause din ng away din yan. Nagkakaroon ng sagutan. Kung medyo talaga yung enforcer mainit ang ulo. Di po ba? Nagkakaroon ng away, nagkakasuntukan. Di po ba? Kagaya nung mga nakaraang may nahuhuli mga truck driver, mga motor, may sumasalo po sa kanila. Kasi kagaya ng dating Congressman Busita. Lagi ko pong sinasabi na si former Congressman Busita po, laging may sa puso yan sa mga motoristang hindi tama yung panghuhuli. Yun ang sinasabi ko, yung hindi tama ang panghuhuli. Kasi kung hindi tama yan, gagarantiyan ni Congressman Busita na ilalaban niya yan. Pero kung alam niyang mali, no way, hindi niya ipagtatanggol yan. Pagsasabihan niya pa yan, bayaran mo na lang kung magkano yung multa at sa susunod, baguhin mo na yung
mag-ingat ka na hindi ka mahuli. Kasi po sa totoo lang, may mga enforcer din po talaga na mali ang huli. Yun ang katotohanan, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Mga Cavite, ganyan, Batangas. Kasi sa everyday na magdududud ka sa sa Facebook mo, andun lagi nakapront si Colonel Busita na may tinutulungan. Yan po yung taong tunay na nagmamalasakit. Hindi yung puro mga salita lang na nandun sa Senado, nakaupo. Puro salita lang, hindi naman gumagalaw. Di po ba? Kaya dapat kayo galaw-galaw para iwas iwas sa manigas ang panga. Di ba? Ma-stroke ang susunod. Kaya sana sa ating mga motorista naman, pahalin natin ang ating ginagawa. Huwag po tayo abusado. Kung alam nating mali yung ginagawa natin, medyo laylon muna tayo. Diba? Huwag tayo makikipag-away sa kapwa rider natin, sa kapwa motorista natin. Kasi po, wala tayong mapapala eh. Ang iinatnan lang yan, magkaroon pa ng kasuhan. Di po ba? Bago po tayo umalis ng bahay, magdasal po muna tayo ng Hail Mary. O, di ba? Dasal. Tapos, pag nandun ka na sa gitna ng daan at nagda-drive ka na, paaliwalas na yung pag-iisip mo kasi nagdasal ka nga. Yun ang tunay na gamot sa mga taong nakakalimot, pagdarasal. Kahit anong problema po ang pumasok sa utak natin, kahit anong yan, lalabanan natin yan. Basta lagi natin isipin sa puso natin, kasama natin Panginoon. Kasi yung iba, sasabihan ka pa, bakit? May Panginoon din naman kami. Yun nga, may Panginoon ka, di idasal mo. Kasi kaming mga Katoliko, pag sinabi namin Panginoon, Panginoon. Kasi yung iba, sasabihan ka pa ng mali-mali naman yung turo sa inyo gaganunin ka pa. Diba? Ibig ko lang sabihin na sana wag mo muna ipasok yung ipasok ang ibang relihiyon. Ang ipasok mo sa sarili mo, may Diyos tayong nangangalaga sa atin. Kung ano man yung Diyos mo, kung ano man yan, ipasok mo sa utak mo, yan ang magpapalabas ng mga masasamang elemento kung ikaw ay hindi tama ang pag-iisip. Diba? Kaya nga sana sa ating mga nakaraan ito sa mga Katoliko, di ba may mga tayo, may mga kaganapan, may mga mahal na araw. Di po ba? Dahil yun ang pagtitika ng mga Katoliko sa araw na yun, pagsisisi sa mga kasalanan. Hindi ko po pinapasok tong mga tungkol sa mga Bibles. Ang sinasabi ko lang po dito, katotohanan, kasi kaya kung sinasabi to kasi usapang kalye nga to, di ba? Pinag-uusapan din to ng mga barbero, di ba? Mga naghihintay ng pasahero sa mga toda. Di ba? Kanya-kanyang balitaan, mga pag-uusapan, yung minsan nga yung mga kung ano ang buhay ng ibang tao. Di ba po? Basta ganyan tayo pag mga kalye, nasa kalye. Basta usapang kalye, usapang barbero, o minsan may mga usapan din po naman sa kalye na walang kwenta. Kasi minsan kahit di naman totoo sinasabi, di ba? Ganon din sa buhay ng tao. Lahat iisipin natin kung makatotohanan pa yung ginagawa natin. Kasi minsan nalilis na rin tayo ng landas nawawala ang tunay na essence ng presensya ng ating Panginoon. So dito tayo sa katotohanan na ang buhay natin mahalin natin ng kalikasan. Doon pa rin tayo pupunta na kapag hinusgahan tayo, andyan na naman po, darating na naman po. Kaya nga bigla rin nagkapagtaka, diba? Lumindol, tapos biglang ang Taal Lake nagbuga rin ng di po ba? Nagbuga rin siya. Ibig sabihin, dahil sa lindol, gumalaw yung ilalim ng
Taal Lake sa bulkan, kaya nagano rin siya. 'Di ba? Nagpumilos din siya. Kaya nga sabi nila, kahit sa ibang bansa, kahit anong layo natin sa ibang bansa, kapag nagkaroon ng lindol, tatamaan ang Pilipinas. Yung tinatawag nila na maapektuhan pati ang Metro Manila. Tinatawag nilang ang the big one. Kaya nga sabi nila, matuto tayo magdasal dahil dito sa nalalapit na judgment. Hindi po, ang tunay na judgment po, hindi po biglaan yan. Unti-unti. Kaya nga yung mga tao, sobrang na pong meron naman po talagang nagdadasal na sana hindi tayo tamaan ng mga ganyan. Diba? Kaya ang DPWH, sana matuto na rin pong magpakumbaba na lahat ng kanilang kinuha sa taong bayan, ibigay na uli sa gobyerno. At yung mga taong yon, sana kapag na ibigay na po yung mga milyon na pera na nakurakot sa kaban ng bayan, dapat naman po ang mga negosyante naman po, eto, paasan nyo naman po ang sweldo ng mga tao. Dahil ilan dekada na pong nagtatrabaho ang mga tao, yung pa rin ang sweldo. Nadagdagan man lang ng konti sa minimum. Pero ang mga bigas, tingnan nyo, asukal, sardinas, yun pa rin ang presyo eh. Mataas pa rin. Kahit anong taas ng sweldo ng tao, hindi sasapat. Kasi sa dami ng tinaas na sweldo nga, tapos itinaas din ang bilihin, diba? Kagaya nung sweldo dito sa mga sa barangay. Saka nakita ng tanod, ang sweldo lang, 2.5. Diba? 2.5 isang buwan. Kaya sabi, tanod 2.5, di man lang ginawa man lang 5,000. Dapat gawin niyo pong 5,000 para kawawa naman po yung tanod. 12 oras na nagtatanod. Tapos uulanin pa yan, aarawin. Ang 2.5 po, napaka-ikli lang po ng buhay niyan. 2 araw lang yan. Ubus na yan. Sa dami ng bibilihin niyang pagkain. Pambili ng gulay, pambili ng pangsahog, pambili ng bigas. Ubus ang 2.5. 2 araw lang ang buhay ng 2.5 talaga. Kung 5,000 yan, medyo ahaba ng konti, mga 5 o 6 na araw yan. So, bitin pa rin doon sa 15 days. Kasi, bitin pa rin po sa kasi isang buwan pala yung 5,000. So, yung 5,000 na yun, 2,525 na magiging sweldo niya. Hindi kagaya ngayon, yung isang tanod, 2,500 isang buwan. So, dapat gawin naman ng 5,000. Diba? Kasi government kasi nga naman daw nasa laylayan lang yung yung tanod pero hindi po, ginagawa rin po nila ang trabaho nila para mapasaayos ang kalye, traffic, diba ayusin niya ang traffic. Yung nga po yung mga nagta-traffic po nga minsan sa mga parking binibigyan ng 20. Diba? Nagsasaayos ng parking, 20, 30. O kung maghapon po siya nandun, makakamagkano siya. Didagdag niya pa po yung tanod. Ang tanod, nagbabantay ng traffic, aayusin kung masyado ng may pumapasok ng one way, paparahin niya para sabihin hindi po pwede pumasok dito, one way yan. Di po ba? Yun ang trabaho ng isang tanod. Kumpara naman sa parking boy, mas kumikita po ang parking boy. Lalong-lalo na kung marami siyang inaalagaan ng mga sasakyang lalabas, papasok. Mga nagbibigay po yan. May 50, pero pa nga yung 50 pesos kung maghapon po siya doon, 20, 30, ganyan, 10, makakamagkano din yan. Hindi po ibang-iba po talaga sa level ng ng tanod. Kaya sana po
sa ating mga barangay, medyo taasan po naman natin ang sweldo ng mga ng tanod. Kasi aawa din niya, kakain din yan. Di po ba? Sana marinig din po ng mga sakop ng barangay na to na taasan po ang sweldo ng mga mga tanod. Kasi po kawawa din po na yun, may pamilya din po yan. Although na nagsikap sila makapasok dyan at tinanggap yung mga pero dagdagan din po natin na sana mataasan para medyo makausad naman sa umangat-angat naman po ang kanilang pamumuhay kahit papano. Hindi yung laging laylayan ng pagtalon. Andun. Di po ba? Kaya iwas-iwas po tayo sa mga bagay-bagay na makapaluwag sa isipan ng isang tanod na yung 2.5 niya, paano ko kaya to sa loob ng isang buwan? Buti na nga lang hindi yun namamasahe. Paano kung gusto niya magmerienda dahil siyempre maghapon kang nakatayo dun sa pagiging tanod mo, nagbabantay ng disobey ng traffic, di ba? Saan ba yun sa Manila? kaya sana nga ayan, yung mga paging lang po sa mga nakakataas sa barangay, dagdagan po natin. Kahit gawin natin 5,000, okay na po yun. Mas naman, may pondo naman po ang barangay, di ba? Nothing lang. 6,000. Kaya, kasi, huwag natin pong gayahin yung mga ibang LGU na masyado sakim sa sa pera at kapangyarihan. Yung mga nasa below level po, medyo naman po tayo, magpakumbaba tayo sa medyo mas mababa sa atin. Kumbaga, Diyos na ang bahala sa inyo kung talagang kayo sa mga tao nyo. Diba? Mapagmahal. Kasi nagkakaroon po naman ng mga biyaya ang tao mapagmahal sa tao. Diba? Kaya, ayan. Okay na tayo, Mr. Chairman? Pwede na tayo? Pwede na tayo. O sige, mga kababayan, sa susunod na uli na discussion natin sa Usapang Kali. Paki-like and share nyo lang po ang Usapang Kali at shout out din po sa aking kaibigan na si Mr. Rico Areglo at Reino Kapua at sa aming President Gaspar Lata na laging magpapakain daw siya pagtapos Ayan, kay Mr. Errol Dakame ng POBA, Philippine Online Broadcasting Association. Shoutout po sa inyo, Mr. Errol Dakame. Maraming salamat po muli at sana'y kasiyan tayo ng ating pagmamahal ng Panginoong Diyos at hipuin po ang bawat taong kanyang nasasakupan. God bless po sa lahat at Lord is good all the time. Thank you po. Huwag ka makalala. Yung 2.5 din, wala na yan. Kasi parang tingnan ako, Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org